Inagaw ko ang unang pwesto mula kay Estela. Kinabukasan lang, ang kaibigan niya mula pagkabata ay nagtapat ng nararamdaman sa akin. Pumasok ka sa mundo ko at maging tamad kasama ko, okay? Nang marinig ko ang usapan ni na Ethan at Estela, katatapos ko lang mag-estima ng grad school exam score ko. Ethan, hindi sapat na pababain lang ang mga grado niya. Siguraduhing bumagsak si Reyna sa exam. Saka ka talaga mananalo. Tiningnan mo ba ang mga grado niya nitong nakaraang taon? Paano siya makakapasa? Pero matibay pa rin ang pundasyon niya. Paano kung... Kahit sobrang galingan pa niya, anong eskwelahan ang papasukan niya? Isang salita lang yan mula sa akin. Dahil sa sobrang pagkahumaling ni Reyna kay Ethan, kahit sabihin niyang sumama ito sa pagpulot ng basura, agad-agad siyang sasama, di ba? Eksakto. Alam yan ng lahat. Nang maghabol siya kay Ethan, mula una, naging huli siya. Ano ba ang hindi niya gagawin? Estela, ang galing talaga ng mga paraan mo. Estela, kung malaman man ni Reyna na lahat ito ay paghihiganti mo, baka kamuhian ka niya ng todo. Ano naman? Sa ngayon, gusto ko lang talagang makita na tuluyan siyang mawalan ng kontrol. Estela, mali ka. Ang pagkakataong makuha ang isang kagaya ni Ethan ay isang regalo na ikaw mismo ang nagbigay sa akin. Masaya akong nakipaglaro sa'yo nitong nakaraang taon, pero masyadong mahalaga ang kinabukasan ko. Tapos na ako sa larong ito. Simula noong bata pa ako, alam ko na lahat ng aking mga skill points ay napunta sa pag-aaral. Mga teksto na hirap kabisaduhin ng iba. Kaya kong basahin ng paurong pagkatapos lang ng isang pagbasa. Agad-agad kong naiintindihan ang mga konsepto. Ang mga mahihirap na problema ay madali lang para sa akin. Sa kasamaang palad, ipinanganak ako sa isang madilim na pamilya. Mga pagsusulit. Ang ginagawa mo lang ay mag-aral. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na lumabas ka at maghanap ng trabaho para makatulong? Tapos na ang shift ko. Kung may oras ka, kumuha ka ng ibang trabaho. Walang kwentang babae. Ang ginagawa mo lang buong araw ay kumain at tumira dito ng libre. Naibigay ko na sa'yo lahat ng pera ko. Ano pa bang gusto mo sa akin? Nakapalag ka? Tuturuan kitang sumagot. Sumagot ka. Sumagot ka sa akin. Umiwalay kayo. Bakit mo siya sinasaktan ulit? Ama ko siya. Anong masama kung saktan ko siya? Sige, sumagot ka pa. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Pwede mo siyang saktan. Huwag lang sa mukha. Umaasa ako na makakapag-asawa siya ng mayaman balang araw. Ni hindi mo nga inaalagaan ang sarili mong anak na lalaki. Tama. Dapat magdala ka ng magandang halaga o babatuhin kita hanggang mamatay. Tama na. Ang kulit mo. Magbihis ka ng bagong damit at sapatos. Isasama kita ni nanay. Isang taon na lang. Tiisin mo lang ng isang taon. Tapos, makakaalis na ako dito. Pero sa sandaling iyon, si Ethan ay biglang sumipot. Ayos ka lang ba? Dalhin kita sa klinika. Ang binti ko, medyo mahina ang pakiramdam. Alam ko na mangyayari ito mula pa sa malayo. Hindi aksidente ang basketball na iyon. Pero ano ang importansya? Ang aking malungkot at kulay abo na 22 taon ay puno ng mga suntok ng aking ama, ng mga plano ng aking ina, at ng pagod ng walang katapusang pag-aaral. Ethan,
Hindi kailanman mapapansin ang isang katulad ko. Gusto mo bang dalhin kita sa klinika? Sa mga libro, nakakahanap ka ng ginto at kagandahan. Kukunin ko ang ginto ng mag-isa. Estela, ihahatid mo ang kagandahan mismo sa aking mga kamay. Oh. Pagkatapos noon, buong puso kong tinanggap ang bawat isa sa mga di sinasadyang pagkikita namin ni Ethan. Alam kong ito ay isang bitag na may balot na asukal. Pero nilasap ko ang bawat sandali nito. Nagsimula siyang gumugol ng mas marami at mas maraming oras sa akin. Ang kanyang tingin ay naging mas mainit at mas mainit. Alam kong ang sandaling pinagpaplanuhan nila ay malapit nang dumating. Reyna, gusto kita. Makakasama mo ba ako? Oh. Nagkunwari akong hindi ko siya nakita. Hindi magandang pagkukunwari ng paghamak dahil gusto ko lang siyang pansamantala para magbigay liwanag sa malungkot kong buhay. Dapat matapos na rin ito. Ang larong ito ng paghihiganti. Para gantihan ako dahil sa kaibigan niya noong bata pa. O baka naman, gusto pa niyang maglaro ng matagal. Hayaan akong lumubog ng malalim. Tapos, ititigil na lang bigla. Pero ang hindi ko inaasahan, si Estela ang magpapadala nitong si Yan Ruyu sa tabi ko para lang wasakin ang gintong hawla ko. Sig! Sig! Gamitin mo ultimate skill mo. Anong problema? Bakit nag-aaral ka pa rin kasama mo ako? Eh di hindi na lang. Pakiramdam ko, napakalaki ng agwat natin. Ayoko nun. Ano sa tingin mo ang mas maganda? Maging tamad ka kasama ko. Ano sa tingin mo? Reyna, tigilan mo na yang pag-aaral. Tayo na lang magpakailanman. Sa sandaling iyon, sinikap kong itago ang tuwa sa loob ko. Estela, ito pala ang gusto mo. Simulat sa pool. Ito, ang gusto mo. Oh, Reyna, pangako mo sa akin. Oo? Kaya, hindi pa rin sumusuko si Estela. No. Dati, sinubukan niya akong pilitin na isuko ang unang pwesto at nabigo siya. Ngayon, gumagamit na siya ng pakwela. Estela, ano ba ang ginagawa mo? Ang galing mo naman. Pagdating mo dito, agad kang naging una. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita sa guro? Sige, isumbong mo. Ang tatay ko ang prinsipal. Gusto kong makita kung paano mo ako isusumbong. Sayang, kahit ang prinsipal ay hindi makakapagpawalang visa sa mga grado ko. Sa susunod na buwan, ako pa rin ang magiging una. Lahat tahimik. Ang unang pwesto sa pagsusulit na ito ay Reyna. Naghahanap ka ba ng away? Nadadala lang. Ito ang aking pang-araw-araw na gawain. Ano ang iniisip mo? Kung hindi mo ako ipangako ay hindi mo talaga ako gusto. Ipinapangako ko sa iyo. Pero,
ako. Oh, Alam kong hindi maaaring si Ethan ay talagang may gusto sa akin. Bago ito, hindi rin ako nangahas na gumawa ng anumang matapang na hakbang. Natatakot akong sumuway siya at itigil ang larong ito. Pero ngayon, gusto niyang isuko ko ang aking buhay. Kaya ang pagpapalit na ginagawa niya ay makatuwiran at kailangan lang. Tama ba? Ayaw mo? Kung ganoon, kalimutan mo na. Babalik na ako sa study hall. Reyna, talagang pinagpapala ng langit ang masisipag. Sa pagsusulit na ito, ikaw ang nanguna sa buong departamento, Estela. Wow, Estela. Salamat po, Profesor. Reyna, palagi kang inaantok sa klase nitong mga nakaraang araw at ilang beses ka nang nahuling lumiliban. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Mukhang talagang naimpluwensyahan si Reyna ni Ethan. Ano pa ba? Si Ethan ang laging nag-aaya sa kanya para lumiban at maglaro. Yung internet cafe na pinupuntahan nila pagmamayari ng tito ko. Sabi ng tito ko, madalas silang magpuyat, tahimik. Pagkatapos ng klase, sumulat ka ng pagsusuri sa sarili at ibigay mo sa akin. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko. Dapat kong kunin ang premyo ko. Reyna, hintayin mo ako. Mukhang masaya ka ngayon. Nanalo. Nanalo ako sa laro. Sobrang saya ko. Walang laro sa school ngayon. Sa wakas, natulungan mo na ang iyong kasintahan noong bata. Napabagsakin ang mga grado ko. Dapat ay sobrang saya mo. Congratulations. Pero kailangan ko pa ring isulat ang pagsusuri sa sarili. Hayaan mo akong pasayahin ka. Ika-22 kaarawan ko ngayon. Samahan mo akong magdiwang, okay? Si. Karapat-dapat ang bawat babae na mabuhay sa buhay na gusto niya. Maligayang kaarawan. At ako, ang matalino at matapang na si Reyna, simula sa unang araw ng pagiging 22 taong gulang, ay magpapatunay na ang mga lalaki ay laging mahilig mag-akala na ang mga babae ay maghihinagpis sa unang lalaki nila. Ngunit sa aking sariling malalim na karanasan, aking napagtanto na ang mga lalaki ang mas malamang na mahumaling sa unang babaeng kanilang naging malapit. Nahuhumaling sila sa pakiramdam na iyon. Karaniwan nilang tinatawag siya bilang ang nakalimot. Ang pisikal na pagiging malapit ay maaaring magpawi ng maraming hadlang nang walang bakas. Hindi napagtanto ni Ethan ang kanyang di sinasadyang pagiging malapit, ni hindi man niya napagtanto na inilagay na niya ako sa labas ng mga hangganang nina Ethan at Estela ang orihinal na itinakda. Ngunit si Estela, bilang isang babae rin, ay naramdaman ang banayad na pagbabago sa pagitan namin. Hindi naman sa hindi ko pa ito nakita dati. Maglalaro ako ng bola. Hintayin mo ako sa hapunan. Si. Reyna, ang lakas talaga ng enerhiya ninyong dalawa ni Ethan, na magkasama kayo sa bawat araw na ganito. Ang gawin ang gusto mo kasama ang taong mahal mo ay hindi napapagod. Bukod pa riyan, kung hindi ko gagamitin ang aking enerhiya sa boyfriend ko, saan ko pa ba ito dapat gamitin? Sa pag-aaral? Ang lalaki o ang mga grado mo, Estela? Pipili ka lang ng isa. Reyna, isang araw,
Pangako ko sa'yo hindi ka natatawa. Sa mukha ni Estela, bukod sa napakalaking galit, mayroon ding pag-aasam ng kanyang malaking plano na nakakubli sa ilalim nito. Ngayon, siguro ito na ang araw na binalak ni Estela para hindi na ako muling tumawa. Siguro. Ethan, ang tagal na nang huli tayong magsama. Pagkatapos niyang magpasa ng mga aplikasyon sa kolehiyo, kailangan mong iwanan siya agad. Nangako ako sa'yo noon, basta tulungan mo akong sirain ang putang iyon. Gagawin ko. Ethan, iniiwasan mo ako. Malamang hindi man lang napansin ni Ethan na siya mismo. Mula pa noong araw na iyon sa internet cafe, mayroon na akong panghahawakan para lalo siyang mahulog. Tuwing lalapit siya sa ibang babae, mag-aaral lang ako ng walang imik. Kaya umurong si Ethan unti-unti mula sa pag-iwas sa bawat kaklaseng babae na humahanga sa kanya hanggang sa iwasan ang kanyang kababatang kaibigan, si Estela. At ako, gumanti sa pamamagitan ng pagiging komportable sa pinakailalim ng ranking. Ang pinakamaganda, masiglang taon sa buhay ni Ethan ay ganap at lubusan sa akin lamang. Labis akong nasiyahan. Estela, ikaw? Noong nandito pa si Reyna, naiintindihan kong iniiwasan mo ako, pero ngayon wala na siya, at parang pinag-iingatan mo pa rin ang kalinisan mo para sa kanya. Ethan, huwag mong sabihing nahulog ka na talaga sa nerdyang iyon. Hindi ba't plano mo lahat yon? Kung hindi dahil sa akin, para sa kanya, na natiling tapat, saan sa tingin mo nanggaling ang lahat ng unang pwesto mo, ngayong nakuha mo na ang gusto mo? Ako pa ang tinalikuran mo? Hindi kita kailanman sinabihan na gawin ito. Sa nakaraang 2 linggo mula nang mag-eksamen, araw-araw kang kasama niya. Ethan, sa tingin mo ba hindi ko alam ang mga pinagkakaabalahan mo? Ethan, magsalita ka naman. Anong pinagkakaabalahan mo? Ano pa ba? Mga magkasintahan na ginagawa ang mga bagay na ginagawa ng magkasintahan. Isipin mo ang gusto mo. Gusto na gusto ni Ethan ang malalim na halik. Kapag humahalik siya, palagi siyang nagsisimula sa pagmuya sa mga sulok ng iyong mga labi. Parang maliit na daga, marahang kumagat at dumampi. Tinutukso ka hanggang sa mangimingi ka pa. 1 taon akong nakisabay sa maliit mong palabas at marami akong natutunan. Ngayon, oras na para sa pangunahing palabas. 3, 2, 1. Kayong dalawa lang? Di ba dapat sabay-sabay tayong mag-check ng scores ngayon? Maaga pa naman. Hindi naman nakakagulat na hindi pa kumpleto ang tao. Pero ikaw naman. Pangalawa sa pinakamababa sa klase. Ang aga-aga mo namang dumating. Hindi ba naman sobra-sobra ang excitement mo? Alam naman nating lahat ang magiging resulta. Tapusin na lang natin. Mukhang nasasanay ka na sa pagbaba ng mga grado mo buong taon. Ano? Narinig ko, tinataya mo ilampas 400. Baka top ka sa buong departamento. Ang tatay mo, ang principal, siguradong masayang masaya. Kaya nga tinawag tayo rito para sabay-sabay mag-check ng scores, para masaksihan ang rurok ng buhay mo. Kung naiinggit ka, sabihin mo na lang. Ganon ba? Ang pula-pula ng labi mo. May kinain ka bang masama? Sige na. Bilisan nyo. I-set up ang camera doon. Ayos? Na-test na ba ang live stream signal? At ang audio? I-check ang equipment. Bilis!
Sige, bilisan nyo. Anong ginagawa nyo diyan? Pasok na at umupo na. Ngayon din. Lalabas ang scores eksakto sa alas 9. So hindi lang basta gusto ng principal na masaksihan ang magandang sandali ni Estela, ibe-broadcast pa niya to sa lahat. Reyna, sabi ko sa'yo, balang araw, papatayin ko yung ngiti mo. Pagkatapos ng alas 9, panoorin mo lang. Panoorin mo kung paano kita lulupigin. Mas malaki pala ang produksyon kaysa sa inakala ko. Lalo akong na-e-excite ngayon. Reyna, alas 9 na. Humanap tayo ng mauupuan. Siya. Mga estudyante, narito na ang sandaling hinihintay nating lahat. Ngayong araw, lahat ng ating mga estudyante ay sabay-sabay na titingin sa kanilang mga score. Umakyat kayo ng isa-isa ayon sa pagkakasunod ng inyong numero. Ang mga score ay ipapakita sa malaking screen. Ang lahat ng nanonood ng live stream ay sasaksi sa makasaysayang sandaling ito. Sige. Ngayon din, magsimula na tayo. Apat na raat apat. Tatay, nakuha ko ng 4 na puntos na mas mataas sa inaasahan ko. Salamat sa inyong lahat. Sunod, Reyna. Reyna, bilisan mo. Naghihintay kaming lahat sa'yo. Si. Reyna, huwag kang masyadong malungkot. Wala namang masama sa community college. Oo, hindi magagaling ang mga guro, pero mahal naman ang matrikula. At oo, mahirap maghanap ng trabaho. Pero pangit din ang kapaligiran ng campus. Imposible yan? Imposible yan. May sira siguro ang sistema. Paumanhin, sino sa inyo si Reyna? Ako ay mula sa admissions office ng Tsinghua University. Kumusta, Reyna? Ako si Ginoong Miller mula sa Tsinghua University. Ikaw ba talaga ay isang guro mula sa admissions ng Tsinghua? Anong patunay mayroon ka? Paano magpapanggap ng ganito? Bilis! Ituon ang camera kay Reyna! Reyna, ano ba talaga ang nangyayari? Totoo bang bumaba ang mga grado mo? Dahil nag-date ka kay Ethan? O sinadya mong babaan ang mga ito? O sinadya mong babaan ang mga ito? Araw-araw kang lumiliban para mag-party at magulo ang pamilya mo. Isa ka lang bang henyo o may sikreto kang paraan ng pag-aaral? Ako ang kapanayamin ninyo. Alam ko ang totoong nangyari. Dati, boyfriend ni Estela si Ethan, ang pogi ng eskwelahan. Tapos, nagalit si Estela dahil pinalitan siya ni Reyna bilang top student. Kaya pinasunod niya si Ethan para ligawan si Reyna. Araw-araw niyang inaaya si Reyna, lumiliban sa klase, umiinom, at nagpa-party. Gusto nilang sirain si Reyna. Wah! Kaya ito pala ay kwento ng isang top student na nakahalata sa plano ng isang magkasintahang naghihiganti. Nakipaglaruan sa gwapong bad boy na dumating. Tapos nakapasok pa sa Tsinghua. Estela, totoo ba ang expose na? Ginawa mo ba talaga ang lahat para sirain si Reyna? Ako. Punong Guro Rhodes. Sagutin ang aming mga tanong. Paumanhin. Wala kaming komento. Tigil na ang pag-film. Tigil. Huwag ka munang umalis. Punong Guro Joe. Hindi ko inaasahan na ganito ka-interesado ang lahat sa kwento ko. Sa totoo lang, naisip ko nang magsulat ng memoir tungkol sa aking mga paraan sa pag-aaral at review notes nitong nakaraang taon. Kung may interesadong publisher sa copyright ko, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Talagang may business mind si Reyna. Mas malaki lang talaga ang pangarap niya kaysa sa karamihan. Ginoong Miller, mag-usap na lang tayo sa ibang lugar. Sige, sumunod ka sa akin.
Reyna, kailangan kitang kausapin. Reyna. 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 Tungkol sa sitwasyon ng pamilya mo, inimbestigahan na namin yon. Kaya, tulad ng hiling mo, ihinandog namin ang apartment na ito para sa'yo. Bago magsimula ang semestre, malaya mong magagamit ito. Naglaan din kami para sa iyo ng isang notebook bilang pasalubong. Salamat, Ginoong Miller. Magkita na lang tayo sa paaralan. Sige, magkita na lang tayo. Ang mga bagay na nakamit sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap, ang sarap sa pakiramdam. Sakto ang timing. Mahigit 100 publisher ang nakipag-ugnayan. Pwede kong ikumpara ang kanilang mga alok. Hello? Sagot na sila. Ilagay mo sa speaker. Oh. Hello? Reyna? Ito si Itay. Nakakuha ka ba ng scholarship ngayon? Oo, nakakuha ako. Hindi bababa sa 500,000. 500,000? At saka, maraming publisher ang nag-aagawan para makipagkontrata sa akin. Ang royalties. 1 pang milyon iyon, kahit papaano. 1,000,000? Mayaman na tayo. Reyna, ngayon, bibilhan mo na ako ng magandang computer. Computer lang ang iniisip mo. Ang dami pa nating kailangang bilhin para sa bahay. Ano ba ang nagmamadali? Tiyak na ngiting-ngiti ang mga ninuno ng pamilya Sterling sa atin. Alam ko, di ba? Bakit hindi ako pinagpala ng ganoong swerte? Ha ha ha. Mula ngayon, ang pamilya Sterling ang magiging bantay dito sa lugar na ito. Excuse me, Reyna. Kailan ka uwi? Inaasahan namin na makagawa ng feature story tungkol sa pamilya ninyo. Oo. Reyna, kailan ka ba uuwi? Naghihintay ang mga reporter para sa interview. Umuwi ka na agad. Maghahanda ako ng malaking handaan para sa iyo. Uuwi? Uuwi? Uuwi saan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ilang bahay ba ang akala mo na meron ka? Siyempre, bahay natin yan. Bahay ninyo? Yung impyernong lugar na yon? Sa buong buhay ko, hindi na ako babalik doon. Ano? Hindi na babalik si Reyna? Hindi na babalik. Anak, ano ba? Anong sinasabi mo? Paano ka hindi makakauwi? Kami ang mga magulang mo at ang kapatid mo. Mga magulang? Ang ibig mong sabihin ba yung lasinggong uuwi araw-araw para saktan ako, pilitin akong huminto sa pag-aaral at magtrabaho para buhayin ang pamilya? Rich? O ikaw, na naghintay lang na makapagtapos ako para mapakasal sa matandang balo at makakuha ng malaking dote, Fiona? O baka naman, ang kapatid na hindi naman ako itinuring na kapatid, ang pasaway, walang disiplina, at walang kwentang si Victor? Walang utang na loob ka. Anong lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Ilang araw lang hindi nasaktan. Ang yabang mo na. Anong nangyayari dito? Madalas mo sigurong sinasaktan, ano? Mukha nga. Reyna, anak kong Reyna, lahat yan ay nakaraan na. Kami ang may kasalanan, pero kami pa rin ang magiging magulang mo, at ito pa rin ang magiging bahay mo. Kung hindi ka babalik dito, saan ka pa pupunta? Matanda na ako ngayon, at isang estudyanteng laging may mataas na marka. Ang aking sipag at kakayahan ang maghahatid sa akin sa maraming lugar na aking mapupuntahan. Hindi mo na kailangang mag-alala. Tungkol dito, may sasabihin ako sa iyo. Isusulat ko sa aking talambuhay ang detalyadong salaysay ng kung paano mo ako inabuso. Maghintay ka lang na husgahan ng buong mundo. Reyna! Reyna! Ang kapal ng mukha niya. Isusunggab ko ang demonyong babaeng iyon pabalik rito ngayong araw. Babasagin ko ang mga binti niya.
Totoo nga ang sinabi ni Reyna. Inaabuso mo siya. Talagang walang swerte ang pamilya Sterling. Karapat-dapat lang sa kanila iyon. Hindi ko talaga nagustuhan ang pamilyang iyon. Lagi nilang pinapaboran ang mga anak na lalaki kaysa babae. Tuloy lang ang pag-roll. Tumigil sa pag-film. Tigilan nyo. Naririnig mo ba ako? Lumabas kayo. Lahat kayo. Lumabas. Si. Umalis kayo. Reyna, kailangan mong patuloy na magsikap. Laging magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng sarili mong mga desisyon at ang tibay para panindigan ang mga ito. Reyna, ako si Ethan. Ethan, buksan mo ang pinto. Reyna, sobrang hirap kong hanapin ka. Sa wakas, nalaman ko kung nasaan ka. Gusto lang kitang makita. Pakiusap, buksan mo lang ang pinto. Reyna, sa wakas, nakita na rin kita. Wala akong pakialam kung nagsinungaling ka sa akin. Wala akong pakialam kung mataas o mababa ang mga grado mo. Gusto ko lang makasama ka. Reyna, kung gusto mong pumunta sa Tsinghua o Peking University, mag-apply ako sa mga paaralan sa kapital. Magkasama tayo magpakailanman, okay? Pakiusap. Pero hindi ba magagalit si Estela? Ang pustahan mo, natalo ka sa pustahang iyon, Ethan. Kaya narinig mo nga palang lahat? Hindi ganoon. Reyna, hindi kita kilala noon. Hindi ko kayang intindihin. Kaya hinayaan kong si Estela ang mag-udyok sa akin na tanggapin ang pustahang iyon. Pero ngayon, nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako. Nauunawaan ko na ang sarili kong puso. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hayaan na lang natin ang nakaraan, okay? Magsimula tayong muli. Narinig mo ba ako? Estela. Narinig mo ba yon? Estela. Reyna, putang ina mo. Akala mo dahil lang. Kaya mo akong talunin. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Huwag kang magdiwang ng maaga. Ano naman kung nakapasok ka sa isang top university? Sa isang tulad mo, isang langgam. Marami akong paraan para manalo. At si Ethan. Akala mo ikaw at ang putang ito ay may kinabukasan. Sinasabi ko sa'yo, alam na ni Reyna ang lahat. Alam niya ang plano natin mula pa sa simula. Ginagamit ka lang niya. Wala ka kundi isang kasangkapan para sa kanyang paghihiganti sa akin. Ngayong nagamit ka na niya, itatapon ka niya parang basura. Hindi totoo yan. Narinig niyo ba yon ng malinaw? Hindi. Hindi ako naniniwala. Alam kong gusto mo rin ako. Tama ba? Ang mga sugat mo. Anong nangyari? Ang ibig mong sabihin, dito? Ito ay mula sa kaibigan mo noong bata pa kayo. Pinausukan niya ako ng kandila at dito. Sinabi niya na wala akong kwenta, pero nangangahas pa rin akong humiling ng mga bagay na hindi ko karapat-dapat. At dito, pinakagat niya ako ng aso niya. Sinabi niya, ganito ko matatandaan ang sakit. Ganito ako matututong kumilos. Bakit niya ginawa ito sa'yo? Bakit? Dahil sa parehong dahilan kung bakit ka lumalapit sa akin. Naisip mo na ba ito? Ang pamilya ni Estela ay mayaman at makapangyarihan. Ang tatay niya ang prinsipal. Marami siyang paraan para pilitin ang isang langgam na tulad ko na isuko ang unang pwesto. Bakit kailangan pa niyang idamay ang paborito ng buong eskwelahan? Ang kanyang kasintahan noong bata pa sila. Naisip mo na ba ito? Naisip mo na? Hindi ko alam. Pakiusap. Sabihin mo sa akin. Sasabihin ko sa'yo. Dahil isang taon na ang nakalilipas, sinarhan ko ng buong buhay ko ang bawat isa pang daan na mayroon siya. Sinarhan ng buong buhay mo? Ano ang ibig sabihin niyan?
Ethan, handa ka na bang makilala ang tunay na ako? Grabe iyon. Ang hirap panoorin. Nakakalungkot, di ba? Reyna, Ngayong pagkakataon, ako ang humiling kay Estela. Nabugbugin ako. Reyna, Papaalisin ka na. Ako. Naiinip na. Estela, ano ang ibig mong sabihin? Ayon sa tatay ko, ang mga nakakainis, kapag wala sa paningin, wala na rin sa isip. Bakit patuloy kang nagpapakadumi? Dahil ayaw mong tumigil, hahanap na lang ako ng dahilan para mapalayas ka. Gets mo? Nakikita mo, ito ang buhay ng mahirap. Ilang taon ko nang tiniis ito, kusang loob na tinatanggap ang pang-aapi ni Estela. Ang gusto ko lang ay mag-aral ng mabuti at makahanap ng paraan para umahon. Pero ang mga babaeng mataas ang tingin sa sarili, sa isang salita lang, pinutol nila ang daan ko. Pero hindi ko lang basta tatanggapin ang kapalaran ko. Kailangan kong pilitin si Estela na kumilos ulit. Para galitin si Estela at mapilitan siyang kumilos, binigay ko ang lahat sa exam na yon. Tinalo ko siya ng 40 puntos. Umalis ka na. Estela, kung patuloy mo siyang bubugin, magkakaproblema. Nakakainis. Bukas, paalisin kita ng tatay ko. Binibini, anong nangyari sa'yo? Ninakawan ka ba? Ma'am, tulungan mo ako. Tatawag ako ng ambulansya ngayon din. Wag, kaya ko namang pumunta sa ospital mag-isa. Ang gusto ko ay ito. Gusto mo ang SD card ng dashcam? Nakuha sa camera ang pagpatay. Sige, kukunin ko para sa iyo. May isa pa akong gustong itanong. Alam mo ba kung sino ang umatake sa iyo? Parang estudyante ka. Grabe ang sugat mo. At wala man lang pakialam ang eskwelahan mo? Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ang nanakit sa iyo? Galing sa eskwelahan namin, ang anak ng punong guro. Anak ni Punong Guro Rhodes. Anak, naaawa ako sa iyo. Pero si Punong Guro Rhodes dito sa maliit nating bayan ay may malakas na impluensya. Pasensya na, hindi ko kayang isugal ito. Paumanhin. Ayos lang. Naiintindihan ko. Anak? May anak din akong babae. Kunin mo ito. Iligtas mo ang sarili mo.
Salamat. Salamat? Ganito nagsimula ang video na ito. Inilagay ko sa panganib ang buhay ko para planuhan ito mula sa isang inang mabait ang puso. Plano? Nakalimutan kong banggitin, bago ito nangyari, bawat kotse sa eskinita na iyon, siniyasat ko lahat. Sa huli, pinili ko ang kotse ng alin na iyon dahil mayroon siya sa kanyang sariling kotse. Nang maraming litrato kasama ang kanyang anak na babae, maraming litrato sa loob ng kotse. Ang pinakakamakailan ay nagpapakita na ang kanyang anak na babae ay malamang mas matanda sa akin ng ilang taon. Ang alin na iyon ay papalitan ang litrato sa kanyang kotse. Isang inang ganoon kamahal ang anak niya ay malamang mabait ang puso, diba? Kaya, nang gumawa ng paraan si Estela, lumaban ako ng husto para mapasok ang sarili ko sa paningin ng kanyang dashcam. Nakita mo? Gaano ako kasama? Nakipagsapalaran ako sa isang inosente? Mabait na ina. Nakipagsugal ka sa iyong buhay. Ano pa ang magagawa ko? Ano pa? Ang mga katulad namin ay wala nang pwedeng mawala kundi ang buhay. Sa kabutihang palad, ang tadhana ay hindi kailanman pumabor sa akin, pero natakot pa rin ito sa aking matibay na determinasyon. Pagkatapos noon, simple na lang. Ang dashcam ay nakuhanan si Estela habang inaatake ako ng buo. Sinabi ko sa kanya na kung muling makikialam siya sa akin, kung ma-expel ako, ang bidyong ito ay mapupunta sa bawat website at sisirain ang reputasyon niya. Pero hindi ka ba natatakot? Kung lumabas ang ganoong video, masisira ka rin. Pareho ang reaksyon mo at ni Estela ng eksakto, pero magkaiba ang mga tao. Ako, handa akong mabulok sa putik. Magagawa kaya niya? Ang mga katulad mo. Kaya mo ba? Hindi niya kaya. Pero hindi niya matanggap yon. Kaya pinadala ka niya. Sa akin. Pero wala akong alam sa mga yon. Siyempre, alam ko ang kalupitan ni Estela. Wala yun sa'yo. Kung hindi, nakikipagrelasyon sa isang kasabwat ng isang mananakit na kakadiri, di ba? Kaya kami ba? Tinulungan mo siya, nakasuklam-suklam din. Kaya tama ang sinabi ni Estela kanina. Tama, gusto kong maghiganti sa kanya. Bakit ang biktima ang nakakulong habang buhay, samantalang ang mananakit ay nabubuhay ng malaya at masaya? Gusto kong personal na kunin lahat ng mahalaga sa kanya. Ang kanyang ranggo, ang kanyang love life, ang kanyang kinabukasan. Personal siyang ipakulong para sa bawat minuto, bawat segundo na nasa loob siya. Naaalala niya lahat ng nawala sa kanya, para sa bawat sampal na ibinigay niya, bawat peklat na iniwan niya. Karma yan, karapat dapat siya dyan. At ikaw? Isa ka lang sa mga kasangkapan para sa paghihiganti ko. Talaga bang wala kang naramdaman para sa akin? Siyempre. Naakit ako sa itsura mo, naakit ako sa pangangatawan mo, pero hindi kita talaga nagustuhan kahit isang saglit. Hindi talaga. Pwede ka nang umalis. Estela, ikaw naman. Reyna,
Huwag kang mag-alala. Ang video evidence na ibinigay mo ay sapat na para kasuhan si Estela ng assault. Nagpadala na kami ng mga opisyal para arestuhin si Estela. Mula ngayon, sa amin na ang bahala. Titiyakin ng batas na makakamit ang hustisya para sa iyo. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo at magpahinga ka. Salamat. Umuwi ka ng maaga at mag-enjoy ka sa araw mo. Umuaraw na. Reyna, kung mula ngayon, hindi na magulo ang buhay. Pipiliin mong maging mabuting tao, di ba? Maraming salamat sa lahat ng kaibigan natin sa media sa pagpunta sa book signing event ng autobiography para kay Reyna. Ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpakan ang ating panauhin, si Reyna. Hello sa inyong lahat. Ako si Reyna. Maraming salamat sa inyong suporta. Sobrang excited ako na narito ako ngayon. Ang autobiography na ito ay kwento ng buhay ko. Pero naniniwala ako na maraming tao na dumaan sa mga katulad na sitwasyon ay makakarelate dito. Reyna, nabasa ko na yung sample copy na pinadala ng publisher. Pagkatapos basahin, hindi ako makatulog ng buong gabi. Mahirap isipin na sa murang edad ay dumaan na sa maraming hirap. Ako rin! Inabot ako ng gabi para matapos. 2 kahon ng tissue ang nagamit ko habang nagbabasa. Nung isinulat mo tungkol sa pamilya mo sa libro, na-relate ako talaga. Galing din ako sa pamilyang kung saan mas pinapaboran ang mga lalaki. Binubugbog ng tatay ko, hindi pinapansin ng nanay ko, at sinasamantala ng kapatid kong si Victor. Naniniwala ako na ang libro mo ay tiyak na magbibigay inspirasyon sa iba na may parehong karanasan. Nanay, tatay, siya yun. Reyna. Nahanap ka rin namin. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Walang utang na loob. Walang kwenta ang pagpapalaki ko sa'yo. Anong ginagawa ninyo? Reyna, kaklase. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Dahon lang ng gulay yan. Guwardiya? Kunin nyo ang mga gulo rito. Dalhin nyo sila. Bitawan nyo ako. Nanay, magsalita ka. Mga kasama, kami ang magulang ni Reyna. Nandito kami ngayon para ilantad ang kanyang kasinungalingan. Mga magulang ni Reyna to. Kasinungalingan? Pakawalan sila. Sinasabi nyo na nagsinungaling si Reyna? Tungkol saan siya nagsinungaling? Ano pa ba? Yung autobiography niya. Gawa-gawa lang lahat yon. Wala halos katotohanan. Puro kasinungalingan. Mga kasama, ang pamilya namin, mas pinaburan nga ang aming anak na lalaki. Yun ang totoo. Aminin namin yon. Pero yung iba pang kwento tungkol sa pang-aabuso, tungkol sa dote, puro peke yon. Ginawa ito ni Reyna para sumikat, para kumita, para hindi na siya magbigay sa magulang o tumulong sa pamilya. Kaya ginawa niya ang buong kwentong ito. Plano na kanyang inisip at ginawa. Talaga namang isang walang utang na loob. Inalagaan ka namin ng walang saysay. Oo, Reyna. Ngayong matagumpay ka na, hindi ibig sabihin ay pwede mo nang itakwil si nanay at tatay. Bakit mo kailangang maglagay ng kasinungalingan sa iyong talambuhay na sinasaktan ka raw nila? Ganun ba kalaki ang galit mo sa amin? Pamilya tayo! Kapag lumaki na ang isang anak na babae, hindi na talaga siya pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Binibining Reyna, ano ang masasabi mo? Ang aking paninindigan ay simple. Lahat ay nangangailangan ng ebidensya. Sa aking libro, inilatag ko ang mga record ng mga panggabay na trabaho na pinasukan ko para makaipon para sa gastusin. Ang mga medical report noong bugbugin ako ng aking ama at ang mga mensahe sa WeChat tungkol sa pagpapalit sa akin para sa bigay kaya. Inilista ko lahat iyon. Sinasabi nilang nagsisinungaling ako, kaya dapat magbigay sila ng ilang patunay. Magandang punto ang sinabi ni Binibining Reyna. Ang kanyang talambuhay ay naglalaman ng napakadetalyadong ebidensya. Ipinapahiwatig mo bang isusugal niya ang kanyang sariling kinabukasan at reputasyon para siraan ka? Ano ang posibleng makuha niya mula roon? Oh, marami siyang nakukuha. Mayroon akong matibay na patunay. Reyna, ano sa palagay mo? Kung may ebidensya, syempre dapat itong ipakita sa lahat. Reyna,
Kung hindi mo sana binablock ang lahat ng paraan para makontak ka, hindi sana kami napunta rito, at nagkaganito pa ang sitwasyon. At ikaw, nagsisinungaling at naninira ka sa amin. Kung ngayon ay humingi ka ng tawad sa amin, at sumama ka sa amin ng tahimik, maaaring magkunwari si nanay na parang walang nangyari. Kung gayon, ang ebidensyang ito ay hindi na kailangang ipakita. Ang galing-galing mo sa mga exam mo, sobrang saya namin para sa iyo. Reyna, hindi rin naman namin gustong gawing masyadong malala ang sitwasyon, hindi ba? Pag-isipan mo lang. Oo, Reyna. Sumama sa inyo? Para patuloy ninyo akong paghuthutan? Dapat ba akong magbigay ng lahat ng pera ko mula sa scholarship? Para sa inyo? Nagugulin ninyo? Ito. Hindi. Salamat. Magpakita na lang kayo ng ebidensya. Reyna? Sige, pinipilit mo ako. Mga kasama, tingnan ninyo ito. Ito ang asawa ko, ang tatay ni Reyna, medical records. May alta presyon siya at sakit sa puso, at kailangan niyang uminom ng gamot ng matagalan. Hindi siya pwedeng uminom ng alak o magpakalunod sa emosyon. Kung hindi, maari siyang atakihin. Paano magiging isang lasenggo ang isang taong katulad niya? Paano niya aabusuhin si Reyna? Tungkol naman sa mga chat record tungkol sa DOT at iba pa, wala akong ideya. Kung saan nanggaling iyon. Sabi ko, kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw ay maaaring tingnan ang cellphone ko. Sige, inspeksyonin mo. Mga kaibigan sa media, Totoo ang mga medical report na ito. May alta presyon at sakit sa puso. Imposibleng siya ay umiinom at nananakit araw-araw. Ang mga WeChat record talaga ay walang binabanggit tungkol sa dote. Baka na-delete niya ang lahat ng mensahe tungkol sa dote. Well, baka ginawa lang ni Reyna ang mga iyon. nakakahiya. Ate, nakikiusap ako sa'yo. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos, okay? Huwag mo na lang gambalain si nanay at tatay. Alam mo ba na dahil sa autobiography mo, lahat ng tao online ngayon ay nang cyberbully na sa pamilya natin? Yung mga kapitbahay natin sa loob ng dekada, lahat sila nakaturo at naninisi kina nanay at tatay. Hindi na makapagpakita ng mukha ang pamilya natin. Hindi na tayo mabubuhay ng may dignidad. At yung mga bata sa eskwelahan, sila rin pinagkakaisahan ako. Oo, mas pinapaboran nila ang mga lalaki kaysa babae. Oo, luma na ang pag-iisip nila. Pero sila hindi ka naman nila inabuso talaga. Ang ginawa lang nila ay bilhan ako ng ilang bagong damit at sapatos. Bakit kailangan mong magsinungaling ng ganito kalaki? Nakikiusap ako sa'yo, hayaan mo na lang sila, okay? Tumayo ka. Hindi natin kailangang makiusap sa kanya. Reyna, hanggang saan mo babalak itulak ang sarili mong laman at dugo bago ka tumigil? Kailan ka kasi masasatisfy? So mukhang ang autobiography ni Reyna ay may mga eksaherasyon nga. Hindi naman krimen ang pagpapabor sa anak na lalaki. Pero ang magsinungaling para maghiganti sa sariling magulang ay isang kasinungalingan na sobrang laki na. Miss Reyna, kung hindi mo maaayos ang gulo na ito ngayon, ang buong sitwasyong ito, ang autobiography na ito, ay baka hindi na namin maaayos ang pagpapatuloy ng publikasyon nito. May iba ka pa bang sasabihin? Ang gusto kong sabihin ay, ang galing ng pag-arte nyo. Kung ibang tao na mahina ang loob, baka na-frame na talaga nila. Reyna, kami ang nag-aarte? Eh di lahat ng ebidensyang ito peke rin. Yun nga ang punto. Ang buong palabas na ito at ang ebidensyang ito, hindi ito kayang gawin ng sarili mo lang. Sa likod ng mga eksena, may mastermind na nag-uutos sa'yo. Pagkatapos kong pag-isipan, iisa lang ang may galit sa akin at may kapangyarihang gumawa nito. Ang minamahal nating Punong Guro Rhodes. Nandyan ka, di ba? Ganito kagandang palabas, hindi mo yan palalampasin. Tigilan mo ang pagtatago. Lumabas ka. Si Punong Guro Rhodes nga talaga. Maaari bang nagsasabi ng totoo si Reyna? Pinagawa ni Punong Guro Rhodes sa mga Sterling ang palabas na ito. Nasa bilangguan na ngayon si Estela. Si Punong Guro Rhodes at si Reyna ay may malalim na hinanakit sa isa't isa. Kung gayon, talagang magagawa niya ang ganoong bagay. Isang bagay na katulad nito. Punong Guro Rhodes, narito ngayon ang mga Sterling. Dahil ba ito sa iyo? Nag-alok ako ng tulong sa kanila. Ito ba ang iyong paghihiganti? Talagang walang puso ang mga Sterling. Para lang ipahiya ang sarili nilang anak, makikipag-alyansa pa sila sa taong nang abuso sa kanya. Mga kababayan, pakiusap, magpakahinahon kayo. Pakiusap, hayaan ninyong magsalita ako ng kaunti. Totoo, na ang aking anak na si Estela
ay nagdulot ng malalim na pinsala kay Reyna. Para doon, naharap na siya sa hatol ng batas. Iyon ang aking pagkukulang bilang isang ama. Ngunit dahil mismo doon, bilang isang punong guro, hindi na ako maaaring magkamali muli. Si Reyna ay isang kabataang may maliwanag na kinabukasan. Ayaw kong makita siyang tumahak sa maling landas. Matapos malaman ang kahirapan ng mga Sterling, napagpasyahan kong tulungan sila. Ang layunin ko ay para makita ni Reyna ang kanyang mga pagkakamali. Ang batang yan na si Reyna ay sinubukan pa akong gamitin laban sa kanyang mga walang pusong magulang. Ipinakulong niya ang aking anak. At dahil ginawa niya akong tanga, ngayon, isasauli ko sa iyo ang lahat. Mga kababayan, itinatabi ko muna ang aking posisyon. Ang mga Sterling ay nagbigay ng matibay na ebidensya. Tingnan ninyo ang mga medical record na ito. Itatanong ko sa inyong lahat, paano magagawa ng isang pasyente na may hypertension at sakit sa puso na ay uminom ng malakas at manakit araw-araw? Kaya nga, ito ay isang malinaw na kasinungalingan. Mula sa pananaw na iyon, talagang posible iyon. Ang mga medical record na ito ay inisyu ng isang kaibigan ko, isang direktor ng ospital. Walang makakapansin na peke ang mga ito. Kung magsisinungaling si Reyna tungkol sa puntong ito, ibig sabihin maari rin siyang magsinungaling tungkol sa iba pang mga bagay. Nakita nyo? Naniniwala pa rin ako sa aming pinakamagaling na estudyante. Tatay, sinasabi mong ang iyong hypertension at sakit sa puso ay nagiging imposible para sa iyo na uminom at manakit sa akin. Ha? Tama iyan. Ano ang problema? Mahal, Reyna, anong ginagawa mo? Matagal ko nang gustong gawin ito. Ikaw, Nababaliw ka ba? buwisit. Sinusubukan mo ang swerte mo. Guardia, palabasin mo siya. Bilisan mo. Ilayo mo siya. Hindi ba't alta presyon at sakit sa puso yun? Hindi ka dapat nagagalit? Ay, mukha kang malusog sa paningin ko. Parang hindi naman taong may sakit sa puso o alta presyon. Ako. Ang asawa ko? Siya ay. Uminom na siya ng gamot bago pumunta dito. Punong Guro Rhodes. Tama ka. Sa totoo lang, mga kasama, kakainom ko lang ng gamot. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Mahal, Sige, tama na ang drama. Ginawa ko lang yun para mawala ang Kati. Ilang sampal lang naman ang binigay ko. Ang laman ng aking talambuhay. Totoo ba o hindi? Pagkatapos, mapanood ang bidyong ito, malalaman na ng lahat. Kung sasagot ka ulit, dapat sulit ang presyo mo. Reyna, ang lakas ng loob mong magtago't mag-video dito sa bahay. Wala kang hiya. Naglagay lang ako ng kamera sa sarili kong bahay. Paano naging pagtago yun sa mga nakaraang taon? Ang kamera na ito ay naitala ang lahat ng pang-aabuso mo sa akin. Noon pa, natatakot ako na bago ako mag-adulto, kung bugbugin niyo ako ng halos mamatay, magagamit ko ang footage ng kamera na ito para tumawag ng pulis at humingi ng tulong. Matapos kitang iwan, naisip ko pa nga na itong video ay itatago na lang ng tuluyan. Ayoko sanang makita ng buong mundo ng harapan kung gaano kayo kasama at walang hiya. Paano nagkakaroon ng mga magulang na ganito? Ang dahilan kung bakit hindi ko ito pinalaganap ay hindi para sa inyo, kundi para hindi kayo mapahiya sa lahat. Pero dahil sa pagharap nyo ngayon, desidido na ako. Sa paglantad lang ng pang-aabuso nyo sa publiko, ito ay magiging isang malaking babala. Malinaw na ang lahat. Umalis ka na agad. Huwag mong gambalain ang book signing namin. Hindi ka makakaalis. Ang ginawa mo ngayon, ilalantad namin ang lahat. Principal Joe, aminin mo na ngayon na tinulungan mo ang pamilya Sterling na maghiganti kay Reyna. Tama ba? Ginoong Sterling, sa video ni Reyna, malinaw na umiinom ka. Kaya sino ang gumawa ng peking medical records mo para sa hypertension at sakit sa puso? Sagutin mo ito. Sagutin mo ito. Tumigil kayo sa pagkuha. Tumigil kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Hoy, tumigil ka sa pagkuha. Huwag mong kunan ng anak ko. Tama na.
Reyna, may sasabihin ako sa iyo. Hindi pa kami tapos sa iyo. Akala mo gusto ka namin? Alam mo ba kung ano ang orihinal mong pangalan? Ano ba yon? Riley, yung ibig sabihin ay sobra-sobra. Babae ka na hindi namin gusto sa simula pa lang. Alam mo ba yan? Nang irehistro ang pangalan mo sa household, mali ang naisulat nila, kaya naging Rainy. May sasabihin ako sa iyo. Sa pamilyang ito, walang may gusto sa iyo. Walang nagkakagusto sa iyo. Lagi kang sobra-sobra. Sobra-sobra ka. Pinalaki ka namin at naging top scorer ka. Dapat kang magpasalamat. Dapat mong igalang ang iyong mga magulang. Tinatanong kita, ano pa ba ang gusto mo? Layas, Umalis ka. Layas ka dyan. Layas. Reyna, tungkol sa nangyari ngayong araw, kami sa publishing house ang nagkulang sa pagbibigay ng sapat na seguridad. Nakaranas ka rin ng matinding pagsubok. Ganito na lang. Ang book signing ngayong araw ay ipagpapaliban muna. Para sa araw na ito, manatili tayo rito at magsalo sa isang masayang pagkain para makabawi ka sa ginulat sa'yo, okay? Masyado po kayong mabait. Ayos lang po talaga ako. Ang signing event ay maaaring ituloy ayon sa plano. Sigurado ka ba? Malapit ka nang magbigay ng talumpati online. Ang talumpating ito ay inaasahang panonoorin ng milyon-milyon. Kaya ko po yan. Talagang sigurado po ako. Nauunawaan ko. Aayusin ko na ito kaagad. Samahan si Reyna para mag-ayos. Hello sa inyong lahat. Ako si Reyna. Marami sa inyo ang nakarinig na ng aking kwento. Kung sa tingin mo'y natigil ka sa putikan, kung ang lahat sa paligid mo ay pumipigil sa'yo, tandaan mo, tumahak sa tinik at maging sariling bangkang pangligtas. Tapakan ang mga pabigat sa buhay mo at gawin mo silang hagdanan. Ako si Reyna. Hindi ang you na nangangahulugang kalabisan o ang you na nangangahulugang ulan. Ito'y mula sa kasabihang, isang araw, ang natutulog na dragon ay tatanggap ng kanyang ulan. Ngayon, ang tagak ay pinalaya at lumipad sa kalangitan. Sana tayong dalawa, dala ang ating matatag na diwa, ay makaahon mula sa putikan. Upang masdan, ang malawak na parang, habulin ang mga bituin at maglakbay ng malayo. Mauna na ako at maghihintay sa inyo sa dakong unahan. Reyna, ang iyong talumpati ay talagang napakagaling. Ang bilang ng manonood kanina ay lumampas na sa 10 milyon. Tiyak na magiging bestseller ang iyong talambuhay. Salamat. Kailangan kong gumamit ng banyo. Babalik agad ako. Teka. Ikaw nga, hindi ako nagkamali. Hindi ko sinasadyang istorbohin ka. Gusto ko lang. Napanoorin ka mula sa malayo. Noong una, paulit-ulit kong iniisip na habang lumilipas ang panahon, kahit ang pinakamatinding damdamin ay mawawala rin. Sa pagitan natin, baka may pagkakataon pa. Pero kanina, nang makita kitang harapin si Punongguro Rhodes at ang gulo na ginawa ng pamilya mo at ang napakagaling na talumpati mo, naiintindihan ko na ngayon. Ikaw ay isang ibon sa kalangitan. Dapat kang bumalik sa sarili mong tuktok ng bundok. Ang katulad ko ay hindi karapat-dapat para lumingon ka pa. Napaka-posti ko naman yan. Pero mas gusto kong maging praktikal. May 20,000 dolyar sa card na ito. Lahat ito ng perang ginastos ko noong tayo pa. Ang pagsasama natin itong nakaraang taon, marami sa mga gastos ko ang sinagot mo. Ang dami mong binayaran. Hindi ko na kailangang magtipid at mag-ipon o maging sobrang maingat. Nakapag-focus ako sa pag-aaral ko. Ay, hindi. Nakapag-focus ako ng palihim sa pag-aaral ko. Ngayon, ibinabalik ko ito sa'yo. Hindi na kailangan. Dapat lang gumastos ako habang tayo ay nagde-date. Ethan, huwag kang magkamali.
Ibinibigay ko sa'yo ang perang ito, hindi dahil sa pakiramdam ko ay may utang ako sa'yo. Noon, nanghihiram lang ako ng pangako sa magiging kakayahan ko sa hinaharap. Ngayon, narito ako para kunin ito para sa sarili ko. Nalanganad. Ang perang ito ay bayad sa nakaraan, sa mahina at walang magawa na bersyon ng sarili ko. Reyna, sa buong buhay ko, hindi na ako muling makakatagpo ng tulad mo. Siyempre naman, iisa lang ako. Ako si Reyna, maliwanag, na parang araw. Ethan, paalam. Magkikita pa tayo. Gaano man katagal ang abutin, babalikan kita. Pagkatapos kong graduate sa isang prestihiyosong universidad, nagtrabaho ako ng 2 taon. Tapos, na-headhunt ako ng BAT, isa sa mga nangungunang kumpanya sa consulting industry. Naging deputy manager ako ng operations department. Ngayon, ang unang araw ko. Ito ang opisina ng manager. Kumusta, boss? Ako si Reyna, ang bagong deputy manager ng operations. Ako na ang magiging katulong mo mula ngayon. Inaasahan kong makapagtrabaho ng maayos sa iyo. Ang tagal nating hindi nagkita. Reyna, Estela, anong ginagawa mo rito? nakaupo lang ako rito. Hindi ba halata? Ilang taon ka lang nakalaya sa bilangguan. Paano ka naging manager sa BAT ng ganun kabilis? Sabat, may connection din ng tatay mo. Kaya, nakikita mo na ba ang agwat natin? Ang mga langgam lang ang kailangang umakyat ng paisa-isa. Pero ako, kahit na ikaw ang nagpakulong sa akin, sa huli, ako pa rin ang nasa ibabaw mo. Estela, anong ginagawa mo sa upuan ko? Wala lang. Naglolokohan lang kami ng bagong deputy manager, si Binibining Sterling. Ikaw siguro ang bagong deputy manager, si Reyna. May pagbabago tungkol sa posisyon mo. Ang departamento natin ay kailangan lang ng isang deputy manager. Pero ngayon, 2 ang kandidato. Ang isa ay isang top graduate na may kahanga-hangang resume. Ang isa naman ay pumasok dahil sa koneksyon. Hindi ko na kailangang sabihin kung sino ang sino, di ba? Matapos pag-isipan ng upper management, kayong 2 ay dadaan sa isang buwang evaluation period. Ang kumpanya ay kasalukuyang nagsisikap na makakuha ng deal sa Grupo Helios na nagkakahalaga ng $100 milyong. Kaya, sa loob ng 1 buwan, kung sino sa inyong 2 ang makakakuha ng deal sa Grupo Helios, ang mananatili. Grupo Helios. Talagang mapapaniwala kita. Iyon na ang lahat sa proposal ko. Pakibigay po ang inyong feedback, Ginoong Bennett. Binibining Sterling. Bilang taong namamahala sa mahalagang proyektong ito para sa Grupo Helios, hindi ako magdadahilan. Ang proposal ninyo ay napakaganda. Sa tingin ko, malaki ang tsansa nitong manalo sa bidding. Isusumite ko agad ang proposal ninyo sa senior management para sa karagdagang talakayan. Magandang balita iyan, Ginoong Bennett. Hindi ko kayo bibiguin. Ginoong Bennett, tingnan ninyo ito. Binibining Sterling, pasensya na, pero nagbago na ang isip ko. Hindi ko nagagamitin ang proposal ninyo. Umalis na kayo. Ginoong Bennett. Bakit po? Ginoong Bennett, sandali. Ano ba ang nangyayari? Maganda naman ang usapan natin kanina. Paano ka biglang nagbago ng isip? Binibining Sterling, alam mo nang eksakto ang ginawa mo. Alam mo iyon sa puso mo. Hindi na kailangan na pilitin mo akong ipaliwanag ang lahat. Ginoong Bennett, hindi ko talaga maintindihan. Dahil determinado kang tanggihan ang aking proposisyon, pakitanggal lang kung bakit. Tingnan mo ng mag-isa.
Estela, hindi ka nagbago. Kahit kaunti. Ginoong Bennett. Ang presentasyong ito ay naninirang puri sa akin. Maaari kong ipaliwanag ang lahat sa iyo. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng kahit ano sa akin. Ang ganitong klaseng iskandalo, tunay man o hindi, ay isang malaking sakit ng ulo. Kahit na maniwala ako sa paliwanag mo, paano kung hindi maniwala ang aking mga nakatataas? Binibining Sterling, sa negosyo, naniniwala tayo sa pag-iwas sa hindi kinakailangang gulo. Kaya ang pagtutulungang ito ay kailangang maghintay. Paalam. Nais kong malaman kung si Ginoong Bennett ay makikinig sa akin. Hindi ko alam kung makikinig ka, Ginoong Bennett. Pero hayaan mong ipaliwanag ko. Ethan, Ginoong Lawrence Jr. Ginoong Bennett, narinig ko ang lahat sa labas ng pinto. Tungkol sa PPT na ito, malinaw na malisyosong paninirang puri iyon. Matagal na naming magkakilala ni Binibining Sterling. Dahil sa kanyang pagkatao at kakayahan, maaari kang magtiwala ng lubusan sa kanya. Isusugal ko ang aking reputasyon bilang garantiya sa kanya. Dahil si Ginoong Lawrence Jr. ang gumagarantiya sa iyo, nababago na ang sitwasyon. Kung ganon, Binibining Sterling, ang iyong proposal ay ipagpapatuloy sa senior management para sa evaluasyon ayon sa plano. Gayunpaman, ang isyong ito sa PPT kailangang mapigilan agad. huwag kang mag-alala, Ginoong Bennett. Bago matapos ang araw, sisiguraduhin kong mawawala ang PPT na ito na parang bula. Iiwan ko na kayong dalawa para mag-usap. Aalis na ako. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Reyna, sabi mo hindi na tayo magkikita pa. Pero narito tayo ngayon. Gayunpaman, salamat sa tulong mo. Parang hindi ka nagulat na makita ako rito o natuwa sa kung sino ako ngayon. Ethan, ako ay isang talentong independenteng hinanap, isang corporate elite. Narito para pag-usapan ng isang partnership. Siyempre, gumawa ako ng masusing pananaliksik tungkol sa iyong grupo Helios. Sa aking pananaliksik, tiningnan ko ito. Ang iyong grupo Helios ay may miyembro ng board na may apelidong Lou, nakahawig mo. Kaya sinundan ko ang bakas at tiningnan ang mga kamakailang aktibidad ng iyong grupo Helios. Matagal ko nang alam na ikaw ay isang vice-presidente sa marketing department ng grupo Helios. Kung gusto mong makipagtulungan sa Grupo Helios, bakit hindi mo naisip na gamitin ang ating koneksyon? Malayo ang agwat. Napaka-praktikal ng iyong ama. Hindi gaanong may saysay ang iyong salita sa Grupo Helios. Bakit ko gagawin ang isang bagay na hindi kailangan? Ganoon ka pa rin. Napakatulis. Napakahusay. Siyempre. Kung gayon, ang paninirang ito marahil ay hindi na kailangan ng tulong ko, di ba? Hindi na kailangan. Pag-usapan nga ito? Dapat akong magmadaling bumalik at asikasuhin ito. Paalam. Reyna, ako? Sana manalo ka sa bid. Magkaroon tayo ng matagumpay na partnership. Talagang ganoon. Ethan, nagantay ka ng 4 na taon. Kailangan mong manatiling kalmado. Estela, ang galing mo. Nang mailabas mo na ang presentation mo, wala na akong nakikitang paraan para makipagkumpetensya siya sa'yo. Ang career niya, talagang tapos na. Ang posisyon ng deputy manager, talagang sayo na iyan. Estela. Deputy Manager, wala yan. Pumasok ako sa kumpanyang ito. Para maging isang direktor. Eksakto. Kailangan kong maghanda ng regalo para sa promosyon para kay Director Rhodes. Reyna, naghahanap ka ng gulo. Ilang taon ka na ba? Ginagamit mo pa rin ang mga lumang teknik na yan? Wala ka bang pinag-unlad? Anong ebidensya ang meron ka na ako ang gumawa? Ebidensya? Kailangan ko pa ba ng ebidensya para patunayang ikaw iyon? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Hindi na ito paaralan. Ito ang totoong mundo. Anong ibig mong sabihin? Estela, ang pagpapakalat mo ng mga chismis tungkol sa akin ay chismis lang. Pero ang pag-atake mo sa akin at ang pagkulong mo dahil doon, iyon ang solidong ebidensya. Gusto kaya ni Binibining Rhodes na malaman ng buong kumpanya? Hindi ng buong industriya
Ang iyong maluwalhating nakaraan? Hulaan mo? Sa dami ng tao sa industriyang ito, kung malaman nila na may isang hindi kwalipikadong ex-convict ang nakaupo sa isang opisina, nakikipag-usap ng negosyo sa kanila, ano kaya ang iisipin nila? Reyna, huwag mong kakalimutan, Reyna. Kung maglakas loob kang maglantad sa akin, ikaw rin ay malalantad, kasama na ang nakakahiyang nakaraan mo. Ang nakaraan ko lang ay ang pagiging biktima mo. Pero hindi yun dapat ikahiya. Bakit dapat ang biktima ang mahiya at magkasala? Ang dapat kondenahin ay ang nambubuli. Estela, kung maglalaro ka ng marumi, gawin mong matalino. Huwag mong hayaang mahuli kita ng ganun kadali. Sa loob ng isang oras, gusto kong mawala ang paninirang PPT na ginawa mo ng tuluyan. Kapag nakita kong kumakalat ulit yan, ang iyong sariling magandang nakaraan na PPT, ang kumalat ng mabilis. Kayong dalawa, bumalik na sa trabaho. At, kumuha ka ng kape para sa akin. Estela, anong gagawin natin? Paano kaya kung humanap tayo ng tao sa kalye para asikasuhin siya? Oh, mga tanga kayong dalawa. Bumalik kayo sa dapat ninyong ginagawa. Bumalik kayo sa dapat ninyong ginagawa. Saka tayo kukuha ng kape niya. Umalis kayo. Reyna, sisiguraduhin kong hindi ka na muling ngumiti. Maligayang bati. Parehong nakapasok ang mga proposal ninyo sa huling round ng pag-evaluate sa Grupo Helios. Ayon sa maaasahang impormasyon, bubuo ng desisyon ang Grupo Helios sa panalong proposal bukas ng umaga. At isa sa inyong dalawa ang mananalo. Pareho kayong napakagaling. Trabaho lang po. Nagpasya ang senior management na magdaos ng malaking selebrasyon bukas. Magiging awards ceremony din ito. Para ipagdiwang ang pagkakamit natin ng $100 na deal sa Grupo Helios at para maayos na ipagdiwang at parangalan ang mga pangunahing nag-ambag sa nanalong proposal. Siyempre, alam ko rin na para sa inyong dalawa, ito ay mabuti at masamang balita. Kung masasabi ko lang, swertehin sana kayong dalawa. Salamat sa mabuting hangarin, manager. Pero hindi ako naniniwala sa swerte. Sa sipag lang ako naniniwala. Manager, kung sakaling bukas ay magwala si Reyna sa eksena dahil nabigo ang kanyang pag-asa, masaya akong aayusin ko yon para sa inyo. Babalik na po ako sa trabaho. Alis na po ako. Hoy Dad, kumusta? Huwag kang mag-alala, anak. Naasikaso na ang lahat. Salamat, Dad. Huwag kang mag-alala, kontrolado ang lahat. Talagang ganoon. Bukas sa selebrasyon, malalaman natin kung sino ang mananaig. Gusto mo akong i-add ulit sa WeChat? Bakit hindi mo na lang ako in person tinanong, kaysa pasubali mo akong in-add pagkatapos? Natatakot akong tanggihan mo ako, pero ngayon, may magandang dahilan na ako. Nagpapatulong ako sa isang kaibigan para masubaybayan ang pinagmulan ng paninirang PowerPoint na yon. Nakahanap kami ng IP address. Pero peke pala, maingat ang nagkalat ng chismis. Mahihirapan kang makahanap ng direktang ebidensya para kasuhan siya. Hindi na bale, naayos na yon. Pero salamat pa rin. Ethan, 4 na taon na. Hindi ka pa rin makamove on sa akin?
Wala sa oras ang romance ngayon. Bukas na ang victory banquet kung saan magdedesisyon kung sino ang mananatili. Mahalaga ito. Tapos na ako sa trabaho at matutulog na. Ang bilis ng panahon. Ethan, paalam na magpakailanman. Magkikita pa tayo, gaano man katagal, babalikan kita. Tatay, gusto kong magtagumpay sa buhay. Gusto kong sumali sa Grupo Helios. Tulungan mo ako. Isang playboy na tulad mo? At gusto mong sumali sa korporasyon? Panaginip lang yan. Tatay, seryoso ako. Gagawin ko ang lahat. Nababaliw ka na ba? Sige. Tutulungan kita. Pero kung susuko ka sa kalagitnaan, babasagin ko ang mga binti mo. Reyna, nagsumikap ako nitong mga nakaraang taon. Nag-aral sa ibang bansa. Bumalik para itayo ang karera ko. Hindi na ako tamad. Ngayon, karapat-dapat na ba akong pumasok sa mundo mo? Nakita ko na ang resume mo. Maligayang pagdating sa mundo ng mga elite. Reyna, tumigil ka na sa pag-aaral para sa mga eksamen. Mag-community college na lang tayo ng magkasama. Magkasama tayo magpakailanman. Reyna, marami akong utang na loob sa'yo. Ang buong buhay ko. Talagang napasunod mo ako sa'yo. Ang layunin ng pagdiriwang ngayong araw, lahat ng narito ay dapat malinaw na. Ito ay tungkol sa kung makakakuha tayo ng pakikipagtulungan sa Grupo Helios at ang pagpili ng Deputy Manager. Bago magsimula ang pagdiriwang, bigyan natin ng mainit na palakpakan para salubungin ang isang napaka-espesyal na panauhin ngayong araw. General Manager Vance. Personal na dumating si Ginoong Vance. Mukhang talagang pinahahalagahan ng kumpanya ang deal na ito. Sinasabi mo pa, 1 taon ng sick leave ang chairman. Si Ginoong Vance na ang pinakamataas ngayon. Sa tingin ko, panahon na lang ang hinihintay bago sumali sa board si Ginoong Vance. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Masayang-masaya ako ngayong araw dahil ito ang araw na ang ating BAT ay nakakuha ng pakikipagtulungan sa Helios. Ang bagay na ito ay talaga namang tapos na ang usapan. Malaking bagay ito. Hindi ito magiging posible kung hindi sa sipag ng lahat. Gayunpaman, sa parehong panahon, malalim din ang aking kalungkutan. Dahil ngayong araw ay araw din nating pagpapasiyahan ang kapalaran ng 2 natatanging kabataan. Sayang kung mawala ang alinman sa kanila. Talagang nakakalungkot. Pansamantalang hindi makakapagbigay ang kumpanya ng mas maraming posisyon sa pamamahala. At ang 2 kabataang ito ay hindi dapat magtiis sa mas mababa. Kaya ngayong araw, hayaan nating ang ating performance ang magsalita. Ginoong Vance, ang resulta mula sa Helios ay dapat darating na anumang minuto ngayon. Mabuti. Kumusta na? Huwag kang mag-alala, Estela. Ayos na ang lahat. Sisiguraduhin nating mapapahiya si Reyna. Ginoong Vance, nasa linya na ang Grupo Helios. Mabuti. Mukhang ngayong araw, kung sino ang mananatili at aalis ay napagpasyahan na. Reyna, parang pagtingin sa huling exam scores noong araw, di ba? Oo nga. Naalala mo ang resulta noong panahong iyon, di ba? Ngayong pagkakataon, ikaw ang matatalo. Ilagay mo sa speaker ang tawag. Hello? Si Julian ito. Dahil si Ginoong Vance mismo ang sumagot ng telepono, talagang pinararangalan ako. Ako ay mula sa Grupo Helios, si Max Bennett, ang taong namamahala sa tender na ito. Tumatawag ako upang ipaalam sa inyong kumpanya na ang isa sa inyong mga proposal ay tinanggap na. Kami sa Helios ay talagang sabik na makipagtulungan sa inyo sa BAT. Maaari ko bang itanong, Ginoong Bennett, alin ang proposal na ang napili sa huli ngayon? Tingnan ko, ito ang proposal na may tatak na QY. QY? Proposal ko iyon.
Kaninong proposal ang QY? Anong nagmamadali? Hindi natin alam. Tiyak na alam ng management. Sige, sige. Well, salamat. Magkakausap pa tayo. Mukhang ayos na ito. Ang proyektong QY ang nanalo sa bidding. Ang lead nito ay isang malaking kontributor sa ating kumpanya. Natural lang na dapat siyang maging ang deputy manager ng departamento. Ating batiin ang lead ng proyektong QY. Estela, talo ka pa rin. Estela. Ano? Reyna, ikaw ang talo. Ginoong Bennett, nalabas na ba ang resulta ng bid na inaasikaso mo? Opo, Ginoong Lawrence Jr., dahil kay Binibining Sterling kaya kaganyan kasaya, di ba? Medyo. Kaya, alin ang nanalong proposal? Q. QY, kaya proposal ni Reyna. Magaling. Oo, alam ko. Ang proposal na ito ay isinumite ni Binibining Sterling. Pero narinig ko, sa BAT, ang taong namamahala sa proposal ng proyektong ito ay si Estela. Basta hindi makakaapekto sa pagpapatupad ng proposal, hindi makikialam ang Sunrise. Ano? Paano naging si Estela? Ginoong Vance, Manager Foster. May problema ba? Ang QY ay proposal ko talaga. Bakit naging kay Estela? Tahimik. Reyna, sabi mo sa iyo ang proyektong QY, pero malinaw na nakalagay dito. Responsibilidad ni Estela ang QY, Binibining Foster. Anong nangyayari? Ginoong Vance, malinaw na naipaliwanag ko na sa inyo. Hindi ako sang-ayon sa kasinungalingang ito. Kay Reyna, ang proposal. Pero ibinibigay ninyo ang kredito kay Estela. Wala na akong magagawa. Talagang hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa'yo. Kaya nga, sa galing mo, mababang operations manager ka pa rin, matapos ang lahat ng taong ito. Sabihin mo sa akin, sulit bang itapon ang kinabukasan mo para protektahan ng isang assistant manager? Sulit ba? Ganito pala ang sitwasyon. Estela, ang alaga ni Ginoong Vance. Ano? Kaya pala talagang proposal ni Reyna ang ninakaw ni Estela. Grabe naman yan. Kaya pala si Estela talaga ang koneksyon ni Ginoong Vance. Mukhang stepping stone lang pala ang assistant manager para sa kanya. Ano yang ingay na yan? Tama na. Dahil umabot na sa ganito ang mga bagay, hindi na kailangang magpanggap pa. Reyna, ayusin mo agad ang mga gamit mo. Tinatanggal ka na. Estela, ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ang kompetisyon para sa posisyon. Mula pa sa simula, ang gusto mo lang ay ang disenyo ko. Reyna, sinabi ko na sa'yo. Hindi ito ivory tower. Hindi ito kasing simple ng eksamen sa eskwela. Si Ginoong Vance ay tiyuhin ko sa pamamagitan ng kasal. Ang maliit na posisyon ng assistant manager na ito. Kung hindi mo sana ito gustong-gusto, hindi sana ako nag-abala na pumunta. Gusto ko lang malaman mo, kahit gaano ka kamasipag, kahit gaano ka katalino, sa huli, laging nasa ilalim mo ako. Hindi ba tama, Tiyo? Ako? Pinapaboran ko talaga ang paborito kong pamangkin. Ang Reyna na yan, nakakainis talaga. Nangahas pang mga pisayo dati. Kung gusto mong pagtripan siya ng kaunti, natural na tutulungan ka ng tiyo mo. Huwag kang mag-alala. Kapag kumalat na ang salita, walang maglalakas loob na umupa sa kanya. Mula ngayon, manatili ka lang kasama ng tiyo mo sa BAT at magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo. Ang mundo ay nasa paanan mo. Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba personal mong pag-aari ang BAT? Ginoong Vance, general manager ka lang ng kumpanya. Wala ka pa nga sa board. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung malaman ito ni Chairman Hayes ng BAT? Ano ang gagawin mo? Tungkol sa nangyari ngayon, sino ang maglalakas loob na mag-ulat nito sa chairman? Nakasick leave ngayon ang chairman. Ang sino mang manggugulo sa matanda ay tatanggalin ko. Reyna, nakikita mo, walang gustong tumulong sa'yo. Isang mababang empleyado ka lang. Ano pa ba ang magagawa mo sa tiyo ko? Hindi naman sigurado yan.
Ikaw ang Marketing Department ng Grupo Helios Ginoong Lawrence Jr. Hindi ko inaasahang kilala ako ni Ginoong Vance. Tama po. Ginoong Vance, ang sinabi mo kay Estela kanina, narinig ko ang lahat. Hayaan mong maging diretsahan ako sa'yo. Tungkol sa panalong proposal ng QY ngayon, ng Grupo Helios, alam kong talagang ginawa ni Binibining Sterling. Pero pinalitan mo ang susunod na liaison ni Estela. Tungkol sa nakaraan ni Estela, alam ko rin ng husto. Talagang wala siyang kakayahang gawin ang proposal na ito. Bilang kinatawan ng Grupo Helios, labis akong nag-aalangan sa dahilan mo sa paggawa nito at nag-aalala ako na ang mga aksyon mo ay masasaktan ang interes ng aming Grupo Helios. Kung hindi mo ito itatama, ire-report ko ang insidenteng ito sa Board of Directors ng Grupo Helios at ipapawalang bisa ang pakikipagtulungan. Ethan, nababaliw ka ba? Noong panahon, pagkatapos gamitin ka ni Reyna, itinapon ka niya sa tabi, at ngayon, tinutulungan mo pa rin siya. Ginoong Lawrence Jr., hindi ba't masyado kang padalos-dalos? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo ang magiging epekto sa ating dalawa ay napakalaki? Alam ko eksakto ang ginagawa ko. Ginagawa ko ang tamang bagay. Dapat noon ko pa ginawa ang tamang bagay. $100 milyong na pakikipagtulungan. Sige, mabuti. Dahil ganoon na lang kadiretsa ang sinabi ni Ginoong Lawrence Jr., edi naiintindihan ko na. Naniniwala akong si Ginoong Vance ay gagawin ang tamang desisyon. Kaya nagpasya ako? Kahit mabigo ang pakikipagtulungan ko, hindi ko hahayaang si Reyna, ang troublemaker na ito, ay manatili. Ano? Ginoong Vance, alam mo ba ang sinasabi mo? Ginoong Vance, $100 milyong deal ito. Bilang general na manager ng kumpanya, ipagtatanggol mo talaga ang pamangkin mong si Estela at magdudulot ng ganitong malaking lugi sa kumpanya. Malubhang pagkakamali ito. Reyna, ang mga lugi ng kumpanya ay walang kinalaman sa akin. Alam mo rin yan, di ba? Hindi personal kong pag-aari ang bat. Kahit mawala ang deal na ito, makukuha ko pa rin ang garantisadong sahod ko. Ano ang dapat kong ikabahala? Ngunit ikaw, dahil sa deal na ito, iniwan mo rito ang taong itong palaging may problema. Paano ako, bilang general na manager, mapananatili ang anumang dignidad? Paano ako makokontrol ang buong kumpanya mula ngayon? Ginoong Vance, ang galing ng galaw mo. Reyna, at ikaw? Kung sa tingin mo hindi mo matanggap ang desisyon ko, pwede ka ring umalis. Kami sa BAT ay hindi kulang sa talento. Binibining Sterling, ang aming Helios Group ay mainit na magtanggap ng talentong tulad mo. Binibining Foster, at ikaw, kung handa kang pumunta, personal akong magrerekomenda ng malakas. Reyna, tara na. Anong problema? Ethan, pinahahalagahan ko ang kabutihan mo. Talagang pinahahalagahan ko. Pero, magsisimula na ang tunay na palabas. Kung aalis ka ngayon, sayang, diba? Palabas? Ginoong Vance, ang lakas ng autoridad mo. Ginoong Hayes, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo ngayon? Tuloy po kayo, Ginoong Hayes. Ano ang problema? Ginoong Vance, hindi ba ako welcome dito? Siyempre naman po, Tagapangulo. Kumpanya ninyo po ito. Paano naman kayo hindi welcome? Ang ibig ko lang pong sabihin, 1 taon na po kayong naka-medical leave. Lahat ng mga gawain ay pinangasiwaan ng inyong espesyal na assistant sa ngalan ninyo. Ang bigla ninyong pagdating ay nagulat lang po kami ng kaunti. Pangunahin, nag-aalala kami sa kalusugan ninyo. Sa susunod na pagpunta ninyo, ipaalam ninyo lang sa akin. Papaghatid sunduin ko kayo. Oo, tumatanda na ako. Mahigit 1 taon na akong naka-sick leave. Ngayong pagkakataon, sa pagbabalik ko sa sarili kong kumpanya, ang pagtanggap ay hindi kasing grandyo ng sa inyo, Ginoong Vance. Ginoong Hayes, kayo naman, ano pong pinagsasasabi ninyo? Ano ang agenda ng pagdiriwang ngayon? Ano ang plano? Ano ang problema ng mga yon? Ano ang ginagawa nila? Mukhang nag-aaway sila. Ginoong Vance, ako. Ginoong Hayes,
Huwag ninyo pong pansinin. Mga walang kinalaman lang yan. Sinubukan ko silang paalisin, pero ayaw nilang umalis. Tao, alisin ninyo ang mga hindi kanais-nais na tao dito. Huwag ninyong gambalain ang tagapangulo. Opo, siya. Security, magpadala ka agad ng mga tao. Yung dalawa. Ginoong Hayes, ako po ang Deputy Head ng Marketing sa Grupo Helios. Ethan, nais kong i-report si Ginoong Vance sa kanyang kasuklam-suklam na mga gawain na lumalabag sa mga karapatan ng BAT. Ethan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ito ang BAT, hindi ito ang Helios Group mo. Naniniwala ka ba na isasakdal kita sa paninirang puri? Anong ginagawa nyo dyan at nakatayo lang? Palabasin nyo siya. Ginoong Hayes, pakinggan niyo ako. Ikaw si Ginoong Lawrence Jr., di ba? Tama si Ginoong Vance. Isa ka pa ring outsider. Hindi angkop para sa'yo. Napunahin ang aming BAT. Ginoong Hayes, kayo. Itong matandang to talagang ulyanin na. Anong ginagawa nyo dyan at nakatayo pa rin? Nagsalita na ang chairman. Palabasin nyo siya. Ngayon din. Julian, anong nagmamadali? Hindi pa ako tapos magsalita. Chairman, mayroon pa po ba kayong ibang ipag-uutos? Ang isang outsider ay hindi pwedeng magsabi nito, pero ang isa sa amin ay pwedeng-pwede. Ikaw ang magsabi sa kanila. Chairman, lalong hindi angkop na siya ang magsalita. Kaka-terminate lang sa kanya bilang empleyado at kasalukuyang may dispute sa kumpanya. Ano? Sinasabi mo ba na siya'y na-terminate? Tama. Kalokohan. Anong karapatan mo para i-terminate siya? Special Assistant Sterling, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa ipinakilala ang sarili mo kay Ginoong Vance. Ikaw ang representative na ipinadala ko. Special Assistant Sterling. Ginoong Hayes, nakalimutan mo. Inupahan mo ako para magpanggap bilang aplikante sa trabaho at magsagawa ng internal inspection. Oo nga. Alam mo, nakalimutan ko talaga yon. Mukhang ako'y nagiging makalimutin na. Nandito si Reyna para sa internal inspection. Siyempre, hindi siya makakapagpakilala. Ngayong tapos na ang inspection, maaari na akong muling magpakilala. Kumusta? Kayong lahat? Ako si Reyna. Ako ang Special Assistant ng Chairman. Sa nakaraang taon, ako ang nagsisilbing kinatawan ng Chairman na humahawak sa mga gawain ng kumpanya. Dahil ito ang unang pagkakataon nating magkita. Mula ngayon, inaasahan kong makapagtrabaho kasama kayong lahat. Ikaw yung mahiwagang Special Assistant? Reyna, ikaw. Paano ka naging ang special assistant ng chairman ng BAT? Reyna, Estela. Hindi mo inaasahan yon, di ba? Pagkatapos ng 8 mahabang taon, nagwakas ka pa rin sa akala mo'y panalo ka na, para lang maloko mo ako at maiwan sa kahihiyan. Reyna, ikaw. Binibining Sterling, tingnan mo, marami tayong hindi pagkakaunawaan. Ano kaya kung ako ang maghahanda ng hapunan ngayong gabi para maayos nating maayos ang lahat? Ang bait mo naman, Ginoong Vance. Tapos na ang inspection. Ang prioridad ngayon ay ang mag-ulat sa chairman tungkol sa mga natuklasan. Kaya, Reyna, ano ang natuklasan mo sa inspection na ito? Natuklasan kong General Manager Julian ay kumikilos na parang diktador sa loob ng kumpanya. Walang pakundangan sa mga patakaran. Siya ay hindi na karapat-dapat manatili sa kanyang posisyon. Ganoon ba? Ginoong Hayes, may hindi pagkakaunawaan siguro rito. Walang hindi pagkakaunawaan. Maraming tao rito ang makakapagpatunay kung paano mo inabuso ang iyong kapangyarihan para makapasok ang pamangkin mong si Estela sa kumpanya. Nambuli ng mga empleyado at kinuha ang kredito sa kanilang trabaho na lahat ay nakasira sa interes ng kumpanya. Julian, hindi lang dapat tanggalin ka, dapat ka ring panagutin ng kumpanya sa pangungupit. Tama, Ginoong Tagapangulo. Ako ay makakapagpatunay. Ano pang hinihintay ninyo? Narito na ang Tagapangulo. Natatakot pa rin ba kayo kay Julian? Tagapangulo, ako ay makakapagpatunay. ako rin ay makakapagpatunay. Aba,
Kapag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Julian, matapos kitang itaas noon, ganito ba ang iyong pagtugon sa tiwala ko sa iyo? Mula ngayon, tinatanggal ka na? Guardia, alisin ninyo siya rito. Selyuhan ang lahat sa kanyang opisina at isecure ang lahat bilang ebidensya. Walang dapat alisin. Opo, sir. Panaginip lang iyan. Matandang gago ka. Ako ang general manager. Akala mo matatanggal mo ako nang walang botohan ng board? Julian, pingi ka ba? Kanina lang, si Reyna ay naglista ng lahat ng ebidensya. Alin dito? Ang hindi sapat para matanggal ka? Ang pagkuha sa pamangkin ko, aminado ako. Ako ang general na manager. Ang pagdala ng sarili kong pamangkin sa kumpanya ay hindi malaking bagay. Anong problema? Lahat sa board ay nagawa na ito. Sa ganito lang, akala mo mapapapaniwala mo ang board na tanggalin ako? Maghintay ka. Julian, sinira mo rin ang aming $1 million na deal sa BAT dahil kay Estela. Malubha mong sinira ang interes ng kumpanya. Ang ganitong bagay sa kahit anong ibang kumpanya ay hindi matitiis. At saka, nilabag mo ang batas. Nasaan ang ebidensya? Kami lahat ay mga saksi. Kayo lahat ay konektado kay Reyna at ay pinaghihinala ang nagtutulungan. Sa mga sinasabi mong saksi mo lang, ipinapataw mo sa akin ang malaking paratang na ito. Alam mo ba ang batas? Sige, Julian, ang yabang mo talaga. Reyna, ikaw ang magsabi. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Huwag kang mag-alala, Ginoong Hayes. May ebidensya ako. Kanina lang, si Julian dito sa opisina, lahat ng sinabi niya ay nai-record ko. Reyna, sigilan mo ang pagbobola. Ang lugar ng selebrasyong ito ay inayos ng pinagkakatiwalaan kong tauhan. Akala mo ba makakapasok ka ng palihim at maglalagay ng anumang nakatagong kamera? Sinasaktan mo ako? Ang galing mo ay hindi sapat. Totoo nga iyan. Bago magsimula ang selebrasyon, naabala ako ng matagal tungkol diyan. Nakikita mo? Hindi mo ako kayang galawin. Estela, huwag kang mag-alala. Ang tito mo ay hindi basta-basta matatalo ng mga iyan. Hindi ba ako tapos? Oo, hindi ako nakapaglagay ng kamera ng maaga. Gayunpaman, nakakuha ako ng video na ebidensya. Kung iniisip ni Ginoong Vance na nanloloko ako, bakit hindi? Tingnan mo mismo. Dapat alam mo rin, ang BAT ay hindi aking personal na ari-arian. Ikaw? Nabigo ang deal. Sahod pa rin ako kahit paano. Imposible. Paano mo nakuha iyan? Sa totoo lang, kailangan kong pasalamatan ang iyong minamahal na pamangkin na si Estela para diyan. Ano? Estela, anong nagawa mo? Tito, ako. Hayaan mo akong magsalita para sa kanya. Si Estela ay nagpakuha sa 2 niyang tauhan na magkabit ng mga kamera ng palihim para i-broadcast ang buong victory banquet ng live. Ang orihinal niyang plano ay malamang na i-broadcast ako na nagwawala ng husto pagkatapos niyang nakawin ang kredito ko ng live sa buong mundo para maghiganti sa akin dahil inihiya ko siya sa isang live stream noon pang mga taon. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay hindi lang ako isang ordinaryong junior employee. Ako pala ay ang special assistant ni Ginoong Hayes. Sa parehong panahon, binabantayan ko siya at ang 2 niyang tauhan kaya ko nalaman ang live stream na ito. Kaya naman, madali kong nakuha itong nakakasangkot na video mo. Tito, ako. Hindi ko sinasadya. Walang kwenta. Wala kang naiaambag, lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Ako. Ginoong Hayes, kakakuha lang namin ng balita. Nagkaisa ang board na tanggalin si Julian at kasuhan siya dahil sa kapabayaan at pagnanakaw. Mabuti. Reyna, napakagaling ng ginawa mo. Security. Gawin mo na. Palayasin si Julian, si Estela, at ang kanyang mga kasama palabasin dito. Opo, siya. Ginoong Hayes. Ginoong Hayes, maawa po kayo sa akin. Ayokong mawalan ng trabaho. Matandang gago ka. Hindi mo to magagawa sa akin.
Bayani ako ng kumpanyang ito. Marami na akong nagawa. Matandang gago! Hindi mo to magagawa sa akin. Marami na akong nagawa. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Tumabi ka! Ethan, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ang maliit na galos na to ay wala kumpara sa mga pinagdaanan mo. Estela, gaano pa kababa ang babagsak mo? Reyna, hindi kita palalampasin. Kahit mapunta ako sa impyerno, isasama kita sa akin. Hindi mo makukuha ang pagkakataong yan. Sinubukan ka ni Estela na saktan, pwedeng ipadala siya ng diretsyo sa mga autoridad. Dalin niyo siya. Bitawan niyo ako. Reyna, hindi kita palalampasin dito. Lahat. Ngayong pagkakataon, malaki ang naitulong ni Reyna. Reyna, kung hindi dahil sa iyo ngayon, baka ba't ay talagang naging nasira na ng walang utang na loob na taksil na si Julian. Bilang iyong espesyal na assistant, bahagi lang ito ng aking tungkulin. Pero, ang inspeksyong ito ay nagbunga rin ng hindi inaasahang natuklasan. Sa kabila ng mga banta at suhol ni Julian, nanatiling matatag at may prinsipyo si Binibining Foster. Batay sa aking mga obserbasyon nitong nakaraang buwan, tiyak ako siya ay isang empleyadong may integridad at matatag na pagkatao. Ang posisyon ng department manager ay mababa para sa kanyang talento. Magaling. Sa iyong rekomendasyon, Binibining Foster, paalalahanan ko ang HR na itaas ang iyong posisyon bilang general manager ng isang branch. Mag-aral at magkaroon ng karanasan sa loob ng ilang taon. Sa tamang panahon, marahil maaari mo pang mapamunuan ang posisyon ni Julian. Salamat po, Chairman. Hindi ko kayo bibiguin. Reyna, ibig kong sabihin, Binibining Sterling. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Binibining Foster, karapat-dapat ka diyan. Ang iyong ina ay talagang pinalaki kang mabuti. Ano? Kilala mo ang nanay ko? Isang beses lang kami nagkita, wala lang. Ginoong Hayes, pauwiin na kita. Ibaba mo na lang ako. Binibining Sterling, babalik na ako sa trabaho. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. See? Hindi aalis. Tahimik na naman. May sasabihin ako, pero hindi ko masabi. Naisip ko lang. Ako, kung hihilingin kong dalhin mo ako sa ospital, masyado na bang mahingi yon? Medyo, alam mo, walang puso ako. Mabilis akong tumanggi sa mga tao. Sasama ka? Ikaw naman ngayon, pumasok ka sa mundo ko. Bakit hindi ako maglalakas loob? Mahaba pa ang daan. Bakit magmamadali sa desisyon? Reyna, magsaya ka lang sa buhay.